Hello mga konstrak, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Nandito po ulit ang inyong kakonstrak na si Benny, nagbabalik at syempre ang BS Hernandez 19 TV po. Welcome back po muli dito sa aking munting channel, sa mga dati na po nating mga subscriber. At syempre sa mga bago rin lang po dito sa aking channel. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel nga po. Lalo na po sa mga dati nating mga subscriber pa. At syempre sa mga bago rin lang po dito sa aking channel. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Ang content po pala natin ngayon about construction poly, waterproofing po. Late upload po itong video na ating gagawin po ngayon. Waterproofing po sa Calamba, Laguna, Mulabe unit nga po. Bilimbes po. May project po kasi tayo doon na ginawa nung nakaraan. Hindi lang po natin na-upload. Ngayon lang po natin na-upload. Ayan, ito po yung ating unit na iwa-waterproofing. Bagong tayo po itong unit na ito. Merong ibang contractor na nagawa nga po sa baba. Sa atin nga po, waterproofing ang naibigay na project. Ayan nga po. Gagawin po natin dito, maglilinis po muna tayo. Yung mga debris, tatanggalin po natin yan. Tapos mag-initial tapping tayo para pag nagpahit po tayo ng pang waterproofing, maayos po. Maganda, malinis. Ayan nga po. Ang kasama po natin dito magawa, si Papa nga po, ang aking biyenan. Ayan, siya po ang palagi kong katulong sa paggawa nga po sa waterproofing. Ayan nga. Ayan, samahan nyo na lang po ako mga konstrak sa paggawa po natin dito sa unit na ating iwa-waterproof. Dito naman po nag-uumpisa na tayo maglinis. Ayan nga po, si Papa naglilinis na. Tinatanggal na po natin yung mga kalat. Tapos po mag-initial tapping na po tayo pagkatapos natin maglinis. Yun, napakabilis. Kinat na lang po natin mga construct. Dito naman po nakapag-initial tapping na tayo. Kung nakikita nyo, malinis na yung ating flooring. At syempre nakaprepare na rin po yung ating gagamitin na pang waterproofing nga po, ang Bostik Powerproof PUD. Yan na po ang palagi natin ginagamit na pang waterproofing nga po sa roof deck. Nasanay na po tayo dito sa paggamit ng waterproofing na ito nga po. Kung nakikita nyo po, malinis na yung ating roof deck. Nilinis po muna natin. Tinanggal yung mga kalat, dumi. Yan. Para mas maayos po, mas maganda yung kapit ng ating pang waterproofing. Syempre, para hindi rin po masayang yung ating gagamitin na pang waterproofing. Para isang gawaan lang po tayo. Dito naman po nag-umpisa na tayo magpahid ng ating pang waterproofing nga po. Gaya ng ating mga unang mga ginagawa sa mga unit na ating na waterproofing na rin po, gamit itong Bostik Powerproof PUD. Pagkabukas po nung balde, haluin lang po ng maayos. Pag nagpantay na po yung kulay, pwede na po ipahid. Wala na po tayong kailangan ihalong semento, tubig, at kung ano pa po. Pagkabukas, haluin lang po ng maayos. Basta malinis yung papahiran, pwede na po ipahid. Gumamit lang po tayo ng paintbrush or roller sa pagpahid nga po nitong ating pang waterproofing nga po. Iyan nga po. Ayos.
Ito nga po, Bostik Powerproof PUD. One component, polyurethane dispersion, waterproofing membrane, waterproofing, single component, easy to apply, ultraviolet resistant, saka elastic nga po itong ating Bostik Powerproof. Kulay gray po ang laman nitong ating balde na. Yan, nilagawa po natin mga construct, nagsasalin lang po tayo sa isang balde rin po na walang laman para hindi naman tayo mahirapan magbuhat-buhat. Yan nga po, kung nakikita nyo, malapot po itong nasa loob ng balde nga po. Hindi na po natin kailangan haluan ito ng tubig na semento. Pagkabukas nga po, pahid na agad. Basta malinis nga po yung ating papahiran. Walang buhangin, langis, yan, makakalat. Ayun. Ayan po ang ating napahiran. Sa second coating na po tayo dito. Mas maganda po, mga 3 coats yan kung kaya po ng ating budget para mas makapal, mas okay po. Pero kung okay naman po, mga 2 coats pwede na rin. Yan. Ayos, maganda. Malinis na. Pagkatapos po natin magbayad ng pangalawa or pangatlong patong nga po, papatuyin natin ng at least mga 1 day pag maganda po yung araw. Tapos po nun, magpa-blood testing po tayo, water testing, para malaman po muna natin kung may tagas yung ating ginagawa nga po, para hindi naman masayang yung ating pinahid. Kailangan po yung water testing natin. Ang gagawin po natin dito pagtapos natin magpahid ng ating pang waterproofing, yun nga po, magpa-blood testing, tapos magpa-floor tapping tayo. Cement floor tapping para maproteksyonan po yung pinahid natin na pang waterproofing. Hindi naman matatapakan palagi. Magpa-floor tapping po tayo dito. Siguraduhin lang po natin na matakpan maayos yung flooring nga po na ating waterproofing. Pag mayroong mga crack po yung flooring, kailangan po natin i-repair muna bago tayo magbayad ng pang waterproofing. I-repair po muna natin ng maayos. Ayos. Approve. Nice one.
Iyon. Tapos na po tayo mga ka-construct. Papatuyin na lang po natin to. Tapos pwede na po tayo mag-water testing kinabukasan. 2 coats po ang ginawa natin dito. 2 beses po tayo nagbayad. Ang sukat po ng area nasa 30 to 35 square meter na po ang sukat nitong ating floor area nga po. Ayos. So paano mga ka-construct, hanggang sa next video vlog po natin. Ingat-ingat na lang po tayo. Huwag niyo po kalimutan palagi mag-like, share at subscribe po. At syempre click niyo yung notification bell para update kayo sa mga next na video vlog ko pa pong mga gagawin. Hanggang sa muli po mga ka-construct, samahan niyo po ulit ako sa mga video vlog ko pa pong mga gagawin. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye po mga ka-construct. God bless po. Thank you.